during isang deliverance, ay meron po akong, as I was casting out an evil spirit dun sa isang babae, yung evil spirit po ay nagmamanifest and sabi ng evil spirit, I hate her, I hate her. Bigla na lang umiyak, lumuluha, and sabi na, she always repents, 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 repents. And umiiyak yung evil spirit, pero at the same time, galit na galit po siya. Bakit? Kasi the devil doesn't want that, na ikaw ay mag-repent. Ang gusto ng kaaway, magtago ka, magpakasiksik ka sa kadilim-diliman, at huwag kang magpakita sa Panginoon. Kung ikaw nakaranas kang mapalayo kay Lord kahit isang linggo lang, madali po bang bumalik sa presensya ng Panginoon after 1 week na napalayo ka sa Kanya? Hindi, mahirap. Bakit? Kasi ang life po ng kaaway, sige, magpakalayo-layo ka na lang. I-judge ka nila. Hindi ka nila tatanggapin. Sasabihin nila ganito. Puro condemnation ang kasinungalingan ng kaaway. Kasi galit na galit po ang kaaway sa repentance. Alam niyo po, meron pang isang warlock. Pag sinabi po nating warlock, witch po siya na lalaki, nasabi niya, nung nandun daw po siya sa pagsiserve kay Satan, yung mga warlock po kasi, mga witches, si Satan po yung Panginoon nila at Diyos. Sabi niya, nagkukwento po siya ng experience niya. Nung siya po'y naroroon pa daw po sa witchcraft, ang favorite po nilang atakihin, hindi yung mga nasa labas ng church. Ang inaatake po nila, yung mga nag-church at mga naglilingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po ang sabi niya, sa mga nag-church daw, ang hinahanap nila yung hubad. Hubad? Nasa church? Alam niyo po kung bakit niya nasabi? Kasi sa spiritual pala, sabi niya, bilang siya ay dating witch, nakikita nila in the spirit kung sino ang nakadamit at sino ang hubad in the spirit. Sino daw yung mga hubad, sino yung nakadamit? Yung mga nakadamit, sila yung mga nakaranas ng kapatawaran ng Panginoon at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pero yung patuloy na namumuhay sa kasalanan, ang itsura po nila sa espiritu ay hubad. Wala po silang damit. Ngayon, sabi yun ng witch, nasa Bible po ba yan? Opo, nasa Bible. Open your Bible sa Revelation 16 verse 15. Si Jesus po mismo ang nagsasabi nito. So if you have your Bible with you, makibukas po kayo. Kung wala po kayong dala, makishare po kayo sa inyong katabi. Yan. Sabi mo sa katabi mo, share naman. Sabihin ng may dala sa walang dala, dala ka din next time. So, ginagamit po natin yung Bible sa Revival Hub dahil tayo po'y naniniwala there's power in the Word of God. Sino po naniniwala may kapangyarihan ng salita ng Diyos? Amen. Revelation 16 verse 15. Masdan ninyo, sabi ni Jesus, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Mapalad, sabihin mo nga mapalad. Mapalad ang nananatiling gising. Naalala niyo po, 2 weeks ago, ano po pinag-usapan natin? Stay awake in faith. Yan. Mapalad ka kung nananatili ka pang gising. Tingnan niyo nga po ang katabi mo kung gising pa. Iisang oras pa po tayo sa church. Mapalad ang nananatiling gising at, ano po sabi dyan? Nakadamit. Uulitin ko po ha. Ang sabi ni Lord, mapalad ang nananatiling gising at nakadamit. Lord, merong hubad, merong nakadamit. Pinaparating ng Panginoon na pwede pala po yun, Kristiyano tayo, pero nagdamit tayo ng damit po niya, pero hindi na tayo nakadamit sa moment of our lives. Kasi, tingnan niyo po yung sabi dito ni Lord, upang siya'y hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. So, pwede po pala yun na tayo po ay nasa church, believer ni Jesus, servant po niya, naglilingkod sa Kanya, pero in the spirit, tayo po'y hubad. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang sabi po ng warlock na yon, yung mga Kristiyano daw po na target nila, Kristiyanong mga hubad, dahil yung mga Kristiyano po na yon ay namumuhay sa kasalanan. Uulitin ko po, tulad ng sinabi ko sa inyo last week, huwag niyo pong pagkakamalian. Magkaiba po yung nagkasala, nakagawa ng kasalanan sa namumuhay sa kasalanan. Yung nakagawa ng kasalanan, 100% all of us. Kasi biglang naiisip mo to or nasabi mo to bigla or naging ganito yung reaction mo or nakapag-isip ka ng masama sa kapwa mo.
ano yun, dumarating yun randomly kasi meron po tayong flesh. Pero kung ikaw yung hindi nagsisisi, pabalik-balik ka sa kasalanan na yon with your own choice, pinili mo talaga. Magkaiba po yung nagsastruggle na pabalik-balik na lang ako dito, ayaw ka naman, hindi ko naman ito talaga gustong gawin, pero lagi ko nagagawa. Need mo ng freedom doon, need mo ng deliverance. Pero yung ikaw yung Kristiyano na tinanggap mo lang, oo, dito, ganito na lang yung buhay ko, panghabang buhay, tatanggapin ko na to. Yun po yung namumuhay sa kasalanan. And ang sabi pa nung warlock po na yon, kapag ang isang Kristiyano, hindi po siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan, may nagawa siyang kasalanan, okay, ginawa kong kasalanan na to, hindi ko pinagsisihan. Ang sabi nung warlock na yon, hindi agad siya nahuhubaran, kasi nahuhubaran naman yung namumuhay sa kasalanan. Pero nagkakaroon ng spot yung damit na suot-suot mo. Pag sinabing spot, nagkakaroon po ng mancha. Yun yung nakikita nila sa spirit. Abang na abang po nila yung mga mancha sa mga Kristiyano kasi ang sabi nila, yun yung tinatarget naming mga witch. Nagpapadala kami doon ng mga arrow, mga palaso. Tinatarget namin yun. Ang sabi niya, sa isang mancha daw po sa damit ng isang Kristiyano, pwedeng magpadala sila ng libu-libong mga arrow. Libu-libong mga palaso. Ngayon, biblical ba yan? Opo, ang sabi po sa Bible, actually madadaanan po natin yan mamaya, na ang kaaway po'y nagpapadala ng maraming mga palaso. Kaya para mag-iisip ka, Kristiyano ako, paano tatalab sa akin yung mga palaso? Hindi na yung tatalab sa akin. Ang sabi ng witch na yon, if there are sins na hindi mo pinagsisisihan, nagiging spot siya sa iyong damit at dun ka natatarget. Kaya parang iniisip mo, taong church naman ako, nagtatangs naman ako, worship leader naman ako, maapoy naman ako, pero bakit tumatalab yung mga atake ng kaaway sa akin? Kasi baka may mancha. Baka may mancha. So yung sa kanila, i-check natin ang mancha. Kung mayroon pong mancha, hindi po Tide at Ariel ang sagot dyan. Ano po nagpapaputi sa mancha? Hindi rin Sunrox, hindi rin po muriatic acid, hindi rin breeze. Ang nagpapaputi po ay blood ni Jesus. Ang sabi po ng Panginoon, gaano man kapula yung mancha na yan, papuputiin ko yan na parang nyebe. Imagine, kung ikaw hindi ka marunong maglaba, si Lord marunong. Pwede ka magpaturo sa Kanya. Kasi grabe po siyang magpuputi ng damit. Ibig sabihin, ganoon po. Kaya nga po ang sabi ng Bible, mananatili po yung damit po natin na yun pag pinili po nating lakaran yung kabanalan, katwiran po ng Panginoon. Kaya again, ang ganda po ng verse na ito na Revelation 16:15, paalala sa atin ng Panginoon na panatilihin po nating maputi ang ating damit. Panatilihing nakadamit. Panatilihin po natin na suot-suot natin yung ating damit. No? So, all of us, possible, nagkakaroon ka ng mga unknown warfare sa buhay mo na ba't ganito parang hindi na tumigil ang labanang ito. Yan, parang ito nung isang araw sa school. Tapos ito naman sa trabaho, o kaya ito naman sa pamilya ko naman. Ito naman sa pagitan namin mag-asawa. O ito naman sa aking mga anak. O ito naman sa aking kapitbahay. Parang iisip mo, walang katapusang laban. And you know what? Ang tendency po nating mga Kristiyano ay lagi po tayong madistract at malimutan natin na ang kalaban po natin ay hindi po tao. Sino po dito may kalaban kang tao? Sabihin sa katabi mo, hindi tao yan. Sabi nung katabi mo, amen. Hindi po yan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko po, hindi yung tao na yan talaga yung kalaban mo, kundi may kaaway na gusto kayong magkaaway. Ngayon, ang point, yun po yung plano palagi ng kaaway. At ito po yung masamang balita doon. Hanggat ikaw ay buhay, hindi po titigil yung laban. Wala pong break time. Wala pong timeline si Satan na ari naman ako naaawa din. 5 taon na rin Kristiyano. Ako ipagpapapahingahin ko muna hindi ko muna aatakihin. Sige, ikaw muna mag-enjoy. At ako naaawa na sa iyo, 5 taon na kitang inaatake. Ikaw na may 5 taon na. Wala po. Hindi actually, kita ng kaaway, 5 taon na siya, pagod na siya, sawa na siya, religious na siya, perfect. Siya yung aatakihin ko. So, ibig sabihin po, walang break time. Yun po yung actually masama na mayroon sa mundo pong ito. And kung isipin mo, huwag na maging Kristiyano, gayang pala wala palang tigil ang laban. Ang totoo po, kahit di ka Kristiyano, kahit tumigil ka sa Panginoon, titigil po ba ang laban? Hindi. Lalo kang didikdikin ng kaaway kasi ayaw niya na ikaw ay makabalik sa Panginoon. No? So,
In short, unending po yung warfare. Some of you, inaatake ka sa iyong relationship, sa iyong pamilya. Some of you, inaatake ka randomly sa pamamagitan ng sickness. Meron pong isang nagkukwento na during deliverance, nakita po niya habang pinagpe-pray po yung isang tao na may brain cancer, brain tumor. Yun po yung diagnosis ng doctors. Yung may brain cancer, ang problema po sa cancer, ang sabi po ng mga cancer patients, ay yung cancer pains na hindi talaga nagpapatulog. Ang sabi po ng mga cancer patients, may kausap din po kami nung isang araw, na ang pakiramdam niya, paulit-ulit po silang sinasaksak, ganun po kasakit. Sinasaksak ng kutsilyo, ng paulit-ulit, walang tigil. And kung isipin, ni isang saksak ng kutsilyo, parang hindi ko gustong maramdaman. Pero yung kanila, paulit-ulit daw, kaya ang hirap makatulog. Alam niyo po, while praying, yung isang nagkukwento na deliverance minister, habang pinagpe-pray niya yung isang tao na may brain cancer, brain tumor, ang nakita niya, isang maliit na demon na meron pong sinsil, yung, anong tawag doon, parang pait, na paulit-ulit pong pinapait, pinupukpok, tinatarget, hinihit yung part na yon ng ulo niya. And spiritually pala, yung brain tumor na mayroon po siya ay dahilan po nung evil spirit po na yon. And nung nakita po niya, yun po yung kinamand niya na ikaw, lumayas ka dyan sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po yun nangyari, nung umalis po yung evil spirit po na yon, napalaya yung lalaki at gumaling siya mula sa brain tumor. So ibig sabihin, there are sicknesses na possible, atake po ng witchcraft sa atin. Ano, na bakit palagi ang bigat ng likod ko? Parang ang tagal na nitong masakit yung likod ko, ang tagal na masakit ng ulo ko. Witchcraft na umaatake sa'yo, na nalimutan mo na hello, meron pong warfare. At bilang tayo po ay nagwa-warfare, we know how to pray in tongues, to pray every single day. Gigil na gigil po dyan ang kaaway. Ang problema, pag hindi na po tayo nagwa-warfare, hindi na tayo marunong lumaban, yun po yung dahilan bakit binubugbog na lang tayo. Or some of you, nararamdaman mo yung kaguluhan sa iyong isipan. The enemy has been confusing you for a long time. Sa mga nangyayari sa buhay mo, parang dahil doon hindi ka makausad, dahil doon parang feeling mo na frozen ka na, hindi ka makamove forward. You know what? That's a sign na binubugbog ka ng kaaway ng mga nakaraan. Ang attack lang ay sa mind, mga lies, deception, distraction. Bakit? Kasi ayaw po ng kaaway na makakatuon ka sa Panginoon, makaka-focus ka sa Kanya. So I don't know in what way na inaatake ka ng kaaway. Some of you, dinidelay ka, pinipigilan ka, hinihinder ka ng kaaway. Or mainly, mayroon kang struggles na paulit-ulit mo nababalikan kasi alam ng kaaway, doon kanya kayang targetin. Ang kaaway po kasi tulad po nung sinabi po nung ex-warlock po na yon, yung spot po na mayroon ng isang Kristiyano daw, doon nila dinudot-dot ng arrows. Sabi sa Bible, nagpapadala ng palaso ang kaaway. Sabi nung witch na yon dati, yun po yung ginagawa nila, tinatarget nila mga spiritual arrows, pinapadala nila doon sa stain na yon para hanggang sa ma-infect yung buong katawan spiritually. At manghina na, tumalikod na, tumigil na sa pananampalataya, yung Kristiyano na yon na tinatarget nila. So, ngayon, possible, some of us, alam mo namang lumaban pero nalimutan mo na, you know what, this is a day, naniniwala ako na i-re-revive ng Panginoon yung pagiging warrior sa loob mo. There's a warrior inside of you. Sabihin mo sa kanila mo, may warrior dyan. Sabihin mo sa kabila, gisingin natin. So pag-usapan po natin, right weapons for the right enemy. Right weapons for the right enemy. Sino po dito hindi ka napapayag na muli ka pang bugbugin ng kaaway? Amen. So, si Apostle Paul po, nagbigay po siya ng weapons out of nowhere habang siya po yung nagpipreach sa Ephesians Church sa Ephesus 6. Sige po, open your Bible sa Ephesus 6. Nung panahon po na ito, wala pong messenger, malayo po si Apostle Paul sa Ephesians Church, pero ang mode lang po nun para makapag-preach siya. Ngayon kasi, di ba, pwede makapag-travel, pwedeng mag-airplane, pwedeng, maraming mode ng transportation, communication. Pero during this time, ang paraan lang po nila ay magsulat. So, gusto niya pong mag-preach sa Ephesians Church pero hindi siya makakapunta doon. Ang ginawa niya, sumulat na lang siya. At sabi niya po sa verse 10, nagsulat po siya, Ephesians 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa mga hindi nakakaalam, yung Bible po, hindi po talaga yan divided ng chapters and verses.
originally po, isang mahabang letter po yan. Actually, may time po na gusto ko mabasa yung kabuuan ng isang sulat ni Apostle Paul nang walang verses. Sabi ko kay ChatGPT, please send me, for example, Corinthians without chapters and verses. Kasi gusto ko ma-imagine, ano ang itsura nito na hindi siya putol-putol. Kasi parang, di ba, minsan parang, 3 chapters pa, 4 na chapters pa, tagal. Gusto ko siyang mabasa ng parang letter ni Apostle Paul sa mga taga-Revival Hub na customize sa atin. And ma-receive ko ano yung puso ng letter na yon. So, effective po siya kasi nakita ko, okay, hindi siya religious na divide. Isang mahabang letter to. So, sa verse 10 po ng Ephesians 6, ito po yung conclusion na. Kumbaga, sa pagtatapos po natin, ayan, gusto ko pong ipaalala. Hindi pa po tayo tapos. Si Apostle Paul, tapos na. Ito po, sabi ni Apostle Paul, sa pagtatapos po natin, parang sinasabi niya, ito po sa verse 10, sabi niya po dito, sa kahuli-hulihan, sabi niya nga po, kahuli-hulihan, pag ang isang tao po, meron pong sasabihin na pangdulo, yun po ba ay pinaka-importante or hindi? Importante. So, dinabi-nabi ng sinabi ko, ito yung gusto kong i-highlight in the end. Kunwari, ang nanay mo, bago umalis po ng bahay, ang daming sinabi, 100 na listahan. Yung pinakamahalaga, yun po yung uulit-ulitin niya. Ang mama, alam ko po yung mahalaga po sa kanya pag magbibilin po siya sa amin pag siya aalis. Ay, ang mga pusa, wag iiwanan sa loob ng bahay. Ay, ang gasolha, papatayin. Ay, ang gripo pag kayo aalis, sasara ng bahay, doon kayo dadaan sa likod. Yan. So, yun po yung kabisado ko na mula po pagkabata. Kasi, yun po yung mahalaga. Ang dami ko sasabihin, pero ito yung pinakamahalaga. Alam niyo po si Apostle Paul, 6 chapters po yung Ephesians. Pero sabi niya, sa kahuli-hulihan, ito po yung bilin niya. Ibig sabihin, lahat po yan mahalaga, pero itong kahuli-hulihan ay nagbibigay po ng paalalang napakahalagang huwag kakalimutan ng mga taga-Efeso. At sinasabi niya na huwag mo ding kakalimutan. Sabi po niya, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. So, kauna-una ang weapon po, 3 lamang po ito. There are a lot of weapons, pero gusto ko pong pag-usapan natin yung nasa conclusion ng Ephesians. Una po, secret place. Sabihin mga secret place. Ang sabi po ni Apostle Paul sa kahuli-hulihan, ano po yung kadugsong na word sa inyo po mga Bible? Verse 10, sa kahuli-hulihan, magpakatatag. Sa akin pong translation, patuloy. Sa English po, ang sabi po sa iba, continue. Yung iba po, be strong agad. Pero in this translation, sabi po, patuloy. Sabihin nyo nga, patuloy. Ibig sabihin po, ginagawa na nila yung pagpapakalakas sa Panginoon. At makikita po natin, sinasabi niya lang, na ituloy niyo yung ginagawa niyong pagpapalakas kay Lord. Pero ang sabi niya din po dito, hindi niya sinabi na sa kahuli-hulihan, I decree and declare, palalakasin kayo ng Diyos. Yan. Di ba ganun tayo minsan, and there's nothing wrong with that. Pero ang sabi po ni Apostle Paul, hindi niya dineclare na palalakasin kayo ni Lord. Ang sabi niya, magpakalakas kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, palalakasin ka ni Lord, pero assignment mo na magpakalakas sa Panginoon. Hindi yan assignment ni Lord na palakasin ka, in which kaya niyang palakasin ka anytime. Pero, kaninong assignment? Kay Lord o sa'yo? Sa'yo, sa akin, sa atin. Hindi yan assignment ng katabi mo. Na ikaw, lagi ka ng ganyan, kaya ako nanghihina sa Panginoon. Hindi mo kasi ako na O sinasabi, yung leader ko kasi, gayon, kaya na ako'y mahina sa Lord. Nung sigar niya ang aking leader, ang lakas-lakas ko. Yan. Hindi magpakalakas sa leader. Kanino daw po magpapakalakas? Sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi assignment ng katabi mo, assignment ng Panginoon, or assignment ng sino mang tao ang kalakasan mo. Assignment mo yan. Sabi mo sa kanila mo, assignment ko yon. Huwag mo akong inaagawan. Yan. So, kanya-kanya po tayo. Kaya nga po ang sabi ng Bible, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, personal assignment po siya ng bawat mga Kristiyano. Hindi mo pwedeng isisi sa mga anak mo na yung mga anak ko'y katatamad kaya wala akong oras sa Panginoon. Sa asawa ko, yung asawa ko kasi nalalamig kaya hindi ako mag-apoy sa Panginoon. Ayun kasing churchmate ko, lagi na ako hindi binabate, hindi ako kinakamayan. Offended tuloy ako pagpasok ng church. Yan. Kaya na ako hindi mapalakas sa Lord.
Hindi mo pwedeng isisi sa iba. Sabi ni Apostle Paul, magpakalakas kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi assignment ko, hindi assignment ng katabi mo, hindi assignment ni Lord na palakasin ka, pero assignment mong magpakalakas sa Panginoon. Kasi available na po yung lakas, kailangan mo lang kumonekta. Parang kuryente lang, nandyan lang po yung power, lobat yung cellphone mo, bagay itong cellphone ko, hindi nagcha-charge. Pwede po ba yun? Magtanong ka lang, ba't di nagcha-charge yung cellphone ko? Wala naman nakakonekta, hindi naman nakasaksak. No? Problema yun. Saksak mo lang, nandyan na yung kuryente. Alam niyo po, ganun din po sa Lord. Nanghihina ka, hindi na problema yan, nandyan na yung lakas. Lumapit ka at magpakalakas sa Panginoon. Inaantay lang ni Lord. And you know what? Sinasabi po ni Apostle Paul dito, na yun po yung best weapon po natin. Alam niyo po, meron pang isang ex-witch po siya, hindi naman siya warlock, ibig sabihin siya po ay babae, na nagkwento din po siya ng kanyang testimony. Ang sabi niya, bago niya nakilala ang Panginoon, alam po niya kung sino ang mga totoong Kristiyano at sino ang mga empty na Christians. Kita po nila. Kasi sabi nila, yung mga Kristiyano, meron mga Kristiyano pwede lang namin laro-laruin, bugbugin, kawawain. Pero meron mga Kristiyano na hindi mo pwedeng galawin. Ang sabi niya, kasi yung mga Kristiyano na yon, palibot sila ng walls of fire. At hindi lang yon. Ang sabi niya, palibot siya ng maraming mga angels. Kaya hindi kami pwedeng lumapit. Magpatangka pa lang kaming lumapit, nangangawawa na kami. Alam niyo po, ang sabi, yung mga Kristiyano po na yon ay mga Kristiyano na nananalangin. Ibig sabihin, when you spend time in the Lord, nagkakaroon ka ng walls of fire. Hindi mo dinedeclare, Lord, palibutan mo ako ng apoy. Kundi si Lord ang nagpapalibot kasi dumuroong ka sa kanyang kinaroroonan, sa secret place. Alam niyo po yung sabi sa Psalms 91, of course, sabi yun ng witch, pero anong sabi ni Lord? Psalms 91. Tingnan niyo po kung totoo bagay yung sinasabi ng witch po na yun. Psalms 91, simulan po natin sa verse 1 hanggang verse 3. Sabi po dito, siyang naninirahan, sabihin mo nga naninirahan. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim. Sabihin mo nga lilim. Mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking moog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng manilo at sa nakamamatay na salot. Kanyang tatakpan ka, sa verse 4 tuloy po natin, ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Sabi po dyan, sino man po napapasok sa kinaroroonan ng makapangyarihang Diyos, secret place po ito, sabi sa New King James. Kung meron po kayong New King James or other translation, sabi po dyan, he who dwells in the secret place. Sabi yung mga secret place. You will abide under the shadow of the Almighty. Kapag meron pong mga, tawag dito, mga atake. Ngayon po merong digmaan na naman nangyayari. Hindi ko pa lang kung nabalitaan nyo. Sa Thailand at Cambodia. Kita ko po, nagpapadalaan talaga sila ng mga, ng mga missiles. Kapag meron po tayong naranasang ganon, ikaw, nasa kalsada ka, anong gagawin mo? Merong dumarating na ganon. Magbibidyo. Post ko muna. Uy guys, sinatake na tayo. Viral ka na. At least bago ka namatay, viral ka. Anong gagawin mo pag merong mga missiles? Magtatago. Siguro kung nandito ako sa may Pitores, tatakbo ako sa Revival Lab kasi matataba po yung natin dito, mga biga. Yan, parang pag tinira yung Revival Lab, pag basta doon ako sa ilalim, parang safe, feeling natin safe po tayo. Pupunta po tayo sa pinakalilim. Alam niyo po, yan po yung sinasabi po dito ng Panginoon. Na siyang pumapasok sa secret place, para kang tumatago sa lilim, anumang gawin ng kaaway, safe ka. At sabi niya pa po dito, kung babasahin niyo po yung buong chapter, ang sabi niya, uutusan niya sa verse 11, magbibilin siya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Ang sabi niya po, magbibilin, sabi mga magbibilin. Ibig sabihin, wala pang nangyayari, parang sinasabi ni Lord habang nasa langit, oy, kita mo yung anak ko na yon, papasok na siya ng secret place. Yan, may magno-notif sa cellphone niyan. Pwedeng hindi yan pumasok.
Pwedeng magsasaing yan, maglalaba, pwedeng pumasok yan. Pag pumasok ha, ganyan gagawin nyo. Papalibutan nyo yan siya. Kasi kailangan safe siya sa presence ko. Magbibilin. I-imagine ko lang kung ako si Lord. Ganun ako magbilin. Pero magbibilin siya sa kanyang, hindi po anghel. Anong sinabi dyan? Sabi na, hindi pala anghel. Mga anghel. Laksa-laksa. Sabi po sa inyo, wow. Sabi po daw sa translation nila, laksa-laksang mga anghel. Hindi lang siya isang angel na, nag-pray siya. 5 minutes lang nag-pray, isang angel lang. 5 minutes sa secret place, Hindi po, pag nagpadala si Lord, hindi po siya nagpapadala ng isa lang. Basta, I saw things sa Bible na nagpadala si Lord ng isang anghel, pero more of messenger yun. Pag mensahero na anghel, pa isa-isa. Pero pag worshiper, pag mga warrior, isa po ba pinapadala ng Panginoon? Hindi, laksa-laksa. And actually, ganun po din kumilos ang demonyo kasi alam po niya, natutunan niya po yun sa heaven nung nandun pa sila, na pag sumugod po yung army, madami kami, hindi kami pwedeng iisa. Kaya, ang evil spirit, pag nag-manifest sa isang tao, hindi po pwedeng solo lang din yan. Laksa-laksa din po yan na kailangan palayasin. Kasi ganun po kumilos ang mga angelic realm na sila po'y grupo-grupo. Imagine, yung pinapadala po ng Panginoon, binibilinan niya. Guys, kayo ready kayo. Malapit na siya mag-pray. Ganyan. Meron siya mga dinidesire. Papadala ko kayo doon sa ipapanalangin niya. Prepare lang kayo dyan. Alam niyo po, may one time while we are praying, isa po sa amin nakakita po ng ganong vision na yung mga angels, nakabilog lang po sila at nagmi-meeting. And the moment na makita po natin in the spirit, yung itsura po ng mga angels, makikita niyo po, they're always prepared. Ready po silang sumugod kasi ang Diyos, binilinan na sila. Ang inaantay na lang ay ikaw. Sabi mo, tara na. Sabi mo sa kanila, tara na. Inaantay na lang po tayo. Handa si Lord i-release. I-release na po niya yung angels for your family, for your loved ones, for your classmate, for your campus. And ilang beses po natin yan naranasan while we are praying. Lord, we pray for this campus. May one time po, habang nag-i-intercede po tayo, while we are praying for the campus, I saw big angels dun po sa tuturuan po nating school na inassign po ni Lord na nandoon na. Wala pa po, hindi pa po tayo nagtuturo nun. Hindi pa po tayo na-approve. Pero ahead of time, pinakita na po ng Panginoon, nandoon na yung mga angels because you are praying for them. And ganun po pala yung ginagawa ng Panginoon whenever we are in the secret place. Binibilinan niya ang kanyang mga angels. Sino po dito handang maranasan ang pagbili ng Panginoon sa mga angels na? Amen. Ang inaanday po ni Lord ay secret place. You have the best weapon when you enter into the secret place. Second thing po, balikan po natin ang Ephesians 6. Bilin po ni Pablo, isuot ninyo. Sabihin mo nga, isuot ninyo. Isuot ninyo ang buo. Sabihin mo nga, buo. Ibig sabihin, hindi lang isa, hindi pwedeng dalawa lang, 3 lang kasi ngalay ako ngayon. Mabigat yung pakiramdam ko, kaya i-arim muna ang aking susuotin. Sabi po ni Apostol Pablo, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal. Sabi mga makatagal. Upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Lord, bakit naman makatagal lang? Bakit hindi upang kayo manalo? Gusto namin, Lord, manalo. Di ba? Ganun tayo palagi, parang inaantay natin. After ng problema, gusto natin, tapos na yung problema, mag-celebrate ako for the rest of my life. After nating lumipas sa isang problema, parang, yes, excited na ako mag-celebrate, tapos na yung problem. Pagka-celebrate mo, ano na naman yung darating? Panibago na naman. Mula naman sa ibang dako, iba naman yung itsura. May problema na naman. Kasi po ang kaaway, hindi po talaga siya titigil na umatake sa atin. Kasi gusto po niya mapasuko ka. 5 years ka na, bibigyan ko to ng atake na matindi. Naka 10 years na siya, bigyan ulit natin ng ataking matindi. Hindi lang every 5 years siyang umaatake, pero sinasabi ko lang na may plano po siya na mapatigil ka sa pagsampalataya sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. Kaya sinasabi po dito ni Lord, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma upang kayo ay makatagal. Okay lang pa. Lower pa po. Upang kayo ay makatagal sa pakana po ng dyablo. Ibig sabihin po,
hindi po titigil ang kaaway hanggat ikaw ay hindi niya napapasuko. Pero ang sinasabi din po dito ni Pablo, hindi upang kayo ay magtagumpay, kundi makatagal. Parang sad news naman yun, Apostle Paul. Parang nakaka-encourage ha. Magtitiis lang kami talaga. Sabi niya, upang kayo'y makatagal, tinan niyo po yung kasunod, laban sa mga pakana ng dyablo, sa verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan ng kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So sinasabi po dyan ni Pablo, hindi laman ang kalaban mo. Hindi, pag sinabing laman, hindi flesh mo ang tinutukoy, kundi laman, hindi tao ang kalaban mo. Ibig po sabihin, kung mayroon nararanasan mo recently na mga pagkakagulo, sino po dito nakakaranas niyan? Mga hindi pagkakaunawaan, yan, mga pag-aaway-away. Sinasabi pong paalala po dito ni Pablo, hindi tao ang kalaban mo. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi tao ang kalaban mo. Kahit iyan ay feeling mo, kalaban ko yung tatay ko, hindi tao ang kalaban mo. Kalaban ko yung mga anak ko, hindi anak mo ang kalaban mo. Kalaban mo yung mga kapitbahay mo, hindi kapitbahay ang kalaban mo. Paalalahanan nyo nga po kung sino man yung kalaban ng katabi mo. Yan. Hindi kapitbahay, hindi tao, hindi anak, hindi yung mga magulang. Ang kalaban po natin, sabi po ni Apostle Paul, ay spiritual. Ngayon, tandaan niyo po ito. Hindi po ito mensahe lang ni Apostle Paul sa iyo. Tandaan niyo po, hindi po ito sinulat ni Apostle Paul for you. Sinulat po ito sa Ephesians Church. Ibig sabihin po noon pa man, yung nararanasan mo ngayon na parang feeling ko, tao ang kalaban ko, gusto ko na manuntok. Gusto ko ng Kung ako lang yung dati, makakapatay ako. Yan. Parang ganon din po, yung Ephesians Church, may tendency din silang bumalik doon. Kaya po ito ipinapaalala ni Apostle Paul kasi ang paalala po gamot sa taong nakakalimot. So ibig sabihin, guys, ito yung mga sinabi ko, Ephesians 1-5, pero Ephesians 6, sa kahuli-hulihan. Ibig sabihin, tatandaan nyo to. Mananatili yung laban, hindi tao ang kalaban mo. Sabi mo nga sa kanila, hindi tao ang kalaban mo. Ngayong alam po natin, hindi tao ang kalaban natin. Ito po yung binigay ni Apostle Paul na weapons. Verse 13, kaya't kunin ninyo. Sabi mo nga sa katabi mo, kunin mo. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal. Sabi mo nga ulit, makatagal. Apostle Paul, nakaka-encourage talaga. Dapat kunin yung baluti para kami magtagumpay. Pero hindi magtagumpay ang sinabi. Sabi niya, upang makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay, anong gagawin? Tumayong matatag. Ibig sabihin, nag-bind ka na, nag-cancel ka na, nag-pray ka na, nag-secret place ka na. Ginawa mo ng lahat. Sabi ni Apostle Paul, at kung nagawa nyo ng lahat, anong gagawin mo lang? Tumayong matatag. Di ba, pag meron ka nagawang kasalanan tapos dire-diretso ka lang sa ginagawa mo, ang sabi po sa Facebook, sa social media, bay, lakad matatag eh. Ibig sabihin, parang, hindi wa-effect sa kanya. Ibig sabihin, tumayo kang matatag. Ngayon, meron po may tinuro sa atin si Apostle Paul na pwede po natin gawing prinsipyo mga Kristiyano. Dapat tayong matatag palagi. Kahit anong bugbog ng kaaway, tinamaya yung katabi mo kung tayong matatag yan. Yung may matindi palang pinagdadaanan pero hindi mo halata. Ngitian mo nga yung katabi mo, ngiting matatag. Yan. Yung hindi halatang may pinagdadaanan. Kung ikaw yung ganong Kristiyano na parang feeling mo, bay gagarne, parang wala nang katapusan ng problema. Kailan ka ito matatapos? Ang good news, hindi yan matatapos. Yung problema na yan, oo, matatapos, pero may susunod na naman. Yung akala mo, okay na, nagtagumpay na, purihin na Panginoon. Biglang, few moments later, may darating na naman. So, ang sinasabi po ni Apostle Paul,
kung nagawa mo na lahat, nag-pray ka naman, nag-fasting ka naman, nagbabind ka naman, lumalakad ka sa katwiran, sa kabanalan ng Panginoon, ano daw pong gagawin? Tumayong matatag. Kasi, ang sinasabi niya, pag suot nyo na yung baluti, ginawa nyong lahat, tumayo kang matatag. Kasi si Lord yung lalaban para sa iyo. Naalala niyo po nung sinabi ito ng Panginoon, nasabi niya kay Moises, "Be still and know that I am God." Lord, wala na akong gagawin. Oo anak, ginawa mo na. Tuloy ka lang, pray ka lang. Secret place ka lang, manatili ka sa akin. Ako ang lalaban. Tumayong matatag. Ibig sabihin, pangalawa po na weapon na binigay po dito ni Apostle Paul ay armor of God. Sabihin mga armor of God. Ano po yung unang armor na binigay po dyan? Hindi po. Ang una po dyan, titingnan nyo po sa verse 14, nabibigkisan ng katotohanan, ibig sabihin po ay belt of truth. Ang una pong weapon na binigay sa armor of God ay truth or katotohanan. Ano po yan? Ginagamit po natin yon as a belt. Sa Roman soldier po, I don't know if meron po tayong picture dyan. Yan. Ganyan ba yan? Mali ata yung nakuha ko. Anyway, oo nga, hindi yan yung Roman armor. Pero yung Roman armor po, meron po siyang belt na meron po doong mga nakalawit para protection sa sensitive part. Tapos may suksukan po yun ng espada. So ang armor po, nagbibigkis din po yun sa breastplate na suot-suot ng isang sundalo. Ibig sabihin po, the belt holds everything together. At ang sabi po dito, ang belt daw po, ano daw po yung belt? Truth or katotohanan. In short, napakahalaga pong weapon natin against the enemy is the truth. Bakit? Kasi ang main weapon po ng kaaway ay lies and deception. Nung inatake po si Adan at si Eva, hindi niya po ginamitan ng ibang weapon. Hindi niya inalok ng cellphone. Ay, mag-cellphone ka. Maganda ito. Kaya ni Satan yun. Magawa ng cellphone during that time. Ayan, wow, thank you, girl. Happy birthday, girlie! Birthday po niya ngayon. Yan, so, thank you. Yan po yung belt. Ngayon, ang weapon po ng enemy ay lies and deception. Ibig sabihin, ang main weapon po natin, kaya inuna po ito ni Apostle Paul, ay katotohanan. Napakahalaga po ng truth. Kasi kapag kaya pong apektuhan ni Satan ang katotohanan na hawak-hawak mo, ay, ang totoo, kaya niyang atakihin ng iba't ibang aspeto ng buhay mo. Kahit gaano ka umattend sa conferences, umattend ka ng iba't ibang revival events, kapag wala yung katotohanan in your mind, hindi mo tinatanggap yung katotohanan, may effect po ba yung mga inaatenan mo? Wala. Ang totoo, kahit po sabihin mo sa isang tao na may sakit, pagagalingin ka ng Panginoon, I pray for you, ganito. Papalayain ka ng Panginoon. Sige, pag-break it. Kapag yung tao na yan, hindi na ako gagaling, ganito na ako, hindi na ako makakalaya dito kasi tinanggap ko na talaga to all my life. Tingin nyo po, kayang palayain ng Panginoon or hindi? Hindi. Kasi hindi lang in the name of Jesus, lumayas ka sa Kanya. Hindi lamang I apply the blood of Jesus sa iyo para gumaling. Kailangan tanggapin ng tao na yun yung katotohanan. Na kaya ka ng Panginoon pagalingin, ngayong oras na ito, gagaling ka din, lalaya ka din. Hanggat hindi tinatanggap yun ng tao na yun, hindi siya mapapalaya ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng truth. Kahit sabihin mo sa mga tao, meron nagtetestify dito, grabe, binless ako ng Panginoon, pinrasper ako ng Lord. Kaya tayo po ay magkaloob. Ay, yan na naman, magbibigay. Tinry ko na yun, 5 months na ako nagbibigay, wala na dating. Sana all. Kaya hindi naman tunay yan. Nagbe-bless si Lord. Nag-i-scam yan si SLME. Alam niyo po ang totoo. Totoo yon sa mga taong tumanggap ng katotohanan. Pero hanggat hindi mo natanggap na katotohanan yon, hindi mo yun mararanasan. Tandaan niyo po, kahit anong nababasa niyo dito and hindi mo siya tinatanggap bilang katotohanan, laglag kahit ano pa yan na mababasa mo dito. Hindi yan gagana. Isip mo, ay, tunay gayang verse na yan, hindi naman nagana yan sa akin eh. Sa kanila lang nagana, ang dami nagtetestify niya, sa akin hindi nagana yan. Kasi baka iniisip mo na hindi gumagana yan sa'yo. Nung isang araw po, ay kahapon ata yun, may kailangan pong bilhin ni Isaac. Pumunta po kami sa palengke at pagbaba ko po ng kotse, sabi niya ko, AJ, yung payong kami, payong dito. Sabi ko, ay bro, hindi na.
Ganyan. Sabi ko sa kanya, hindi na. And then pagbalik ko ng kotse, kinuwento ko sa kanya kung bakit. Kasi mula po ako ipagkabata, hindi po talaga ako, hindi ko po tanggapin ng akin pong isipan na kapag nabasa ng ulan, ay ako'y magkakasakit. Ngayon, never ko pa siyang naranasan kasi nga hindi ko siya tinatanggap. Yung mga mama, lagi sila nagagalit. So magpapayong lang ako pag nandyan sila. Pag hindi nila ako nakikita, ang ginagawa ko talaga noon, hindi talaga ako nagpapayong. Bakit ko po hindi matanggap? Kasi pag naliligo ako, iniisip ko, nababasa din ang buhok ko. After mabasa ng buhok ko, matutuyuan din ako. So ba't ako magkakasakit pag nabasa ako ng ulan? Ano meron sa ulan? Another thing, yung sa pawis sa likod, ganyan. Para iniisip ko nung bata ako, wag ka magpapawis sa likod mo, ganyan, punasan mo yan. And ang iniisip ko nun, pag ako naliligo, basa din ang likod ko, hindi ko naman pinupunasan. Ba't di ako nagkakasakit? So, personally, yun yung conviction ko hanggang ako po ay lumaki. At napanood ko sa sinasabi ng doctors, isa nga po yun sa myth na sinasabi po ng mga Pilipino, na pag nabasa ang buhok mo ng ambon, magkakasakit ka. Tandaan niyo po ito, pag pinapaniwalaan mo yun, huwag ka magtataka kung bakit nangyayari siya. Scientifically po, marami po sa inyo nasasad na disappoint kasi all your life. Yun yung naniniwalaan mo. Scientifically, sabi ng doctors, hindi daw po talaga yun magkakos ng sakit or sipon or kung ano man. Pati po yung pawis sa likod. Ngayon, iniisip mo, paano siya nangyari? Nung nangyari yun sa akin, ba't ako nagkasipon? Ba't ako nagkasakit? Isang reason, pag ikaw po ay naambunan, sabi ng doctors, nagbabago yung temperature ng iyong katawan, nag-a-adjust. Pag natuyuan ka, mag-a-adjust. Kaya nagkakaroon ng sipon kasi lumalaban yung katawan mo. Pero another reason din po ay, if you believe in that, na every time mabasa ka ng ulan, kahit isang patak lang yan ng ambon, pinaniwalaan mo magkakasakit ka doon, magkakasakit ka nga. Ngayon, nagkaroon po ulit sa akin ng breakthrough nung nandito po si Pastor Vlad. Kasi meron po siyang hotel, tinutuluyan, tatapat po ay mall. Kailangan namin pumunta sa mall, tatawid kami. Pagbalik, hindi pa umaambon. Pagbalik namin, umaambon na. So sabi ko, wait, pinaantay ko sila sa labas ng pinto. And then ang hiram ako ng payong sa guard. Tapos pagbalik ko, sabi ni Pastor Vlad, come on man. Gumanon pa siya. We don't need that. A little rain cannot kill you. Sabi niya. Sabi niya, papayo pa, lapit-lapit. Hindi ka na mamamatay ng kaunting ulan. Naisip ko, nag-flashback sa akin lahat ng mga tanong sa isipan ko nun. Bakit pag ibang lahi, makikita mo sila nasa outdoor mall, naglalakad, hindi sila nagmamadali. Pag Pinoy, ganyan. Mag-observe po kayo pag may mga ibang lahi, yung mga Pinoy, ganyan, dali. Whether init po yan or ulan, ganon. Pero pag ibang lahi, chill lang sila. Grabe yung mga yun, parang naglalakad sa buwan, parang sinasabi natin, na nag-enjoy lang sila sa ulan. Kasi wala po silang ganong belief na pag nabasa ka ng ambon, ay magkakasakit ka. Ngayon, personally, nagpapayong ba ako? Opo. Whenever iniingatan ko po yung damit, kapag kasama ko po yung asawa ko, kailangan namin magpayong. Yan. So, hindi po ako advocate na huwag kayo magpapayong. Magpakabasa na lang kayo sa ulan. Hindi po yun yung tinuturo ko. Hindi po yun yung sinasabi ko. Huwag niyo pong papakinggan ang hindi ko sinasabi. Yan. Ang sinasabi ko lamang po, kapag meron kang pinaniniwalaang belief, kahit anong bato sa'yo ng katotohanan, wa-effect po yan kasi ang mayroon ay lies and deception. Kaya po ang sabi ni Apostle Paul, kailangan po'y nabibigkisan tayo ng katotohanan. May pinaniniwalaan ako, align ba ito sa katotohanan? Pag hindi, reject na yan. Sabi sa akin, reject na yan. So, isuot po natin yung belt. Again, yung belt natin ay truth. Yung lahat po ng ito, pwede nyo po itong i-declare, sa uluhin, i-declare. Pero makikita po natin, this is how you wear it. When you believe in the truth, nagkakaroon ka ng belt. Second thing po, righteousness. Sabi mga righteousness. Sabi po dito, suot ang baluti ng katwiran. Nagiging baluti po siya or breastplate. Balik po natin sa picture yan. So kung ano po yung nasa taas, upper body na po, protectionan po yung shoulder, na po protectionan po yung harap, yung chest, yung breast, yung harap po natin. Ang main po na pinoprotectionan ng breastplate ay important parts ng katawan. Tingin nyo po ano yon? Heart and lungs. Kasi kung meron pong aatakihin ang mga kalaban po nila, una po nilang gustong atakihin ay ulo. Pangalawa po yun, target po nila, either po yan, ulo or dibdib kasi alam po nila. Pag nasaksak yung dibdib,
hindi makakahinga, patay. Diretso agad yan. Whether heart or lungs, diretso patay po yan. Bakit? Kasi alam po nila na yun yung effective way na atakihin. Ngayon, ang righteousness po pala ay nagiging breastplate po sa atin na hindi kayang patayin ng kaaway kapag meron ka ng righteousness ni Lord. Sa kabaligtaran po, kapag ikaw yung Kristiyano na patuloy ka sa paglakad sa kasalanan, namumuhay ka sa kasalanan, again, magkaiba yung namumuhay sa nakagawa, namumuhay ka sa kasalanan, nahuhubaran ka ng breastplate na yun, kaya madali ka nang patayin. Ang goal ng kaaway, patayin ka. At paano niya gagawin yon? Sa pamamagitan ng pag-lead sa'yo sa kasalanan. Makikita niyo po, ang sabi po ng Diyos kay Adam at kay Eve, huwag niyong kakainin to, the moment na kinain mo yan, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Dahil kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, ano pong point? Ang kasalanan po ay nagdadala sa atin ng kamatayan, kabaligtaran po, ang pinoproteksyonan po ng katuwiran ay ang atin pong buhay or paghinga sa faith. Kaya makikita nyo po, kapag ikaw, hindi ko alam kung nakaranas po kayo nito, magsabi ng amen na nakaranas ito pag narinig nyo na. Amen. Sure ka na agad na nakagawa ka ng kasalanan, tapos nanghihina ka after magawa yung kasalanan. Danas niyo po hindi ko kayo kailangan kumbinsihin, general yan, kahit pa kung saan ka man nakakilala, naging isolated ka all your life, yun pa din yung katotohanan. May dalang kahinaan ng kasalanan kasi ang kasalanan po ay nagdadala ng kamatayan. Kaya parang bakit pag namumuhay ako sa kasalanan or paulit-ulit kong ginagawa yung kasalanan na to, nahihirapan na akong magtuloy kay Lord. Alam niyo po kung bakit? Kasi gusto ng kaaway patayin ka talaga. Hindi ko alam kung naranasan nyo na minsan, na nakikipaglaro ka nung bata tapos nasiko ka sa ribs. Sino mo nakaranas noon? Nasiko ka na sa ribs. Anong naranasan mo? Tumitigil yung mundo mo for 5 seconds. Naranasan niyo po ba yun? Yung likot-likot. Yung mga nakaranas po ng certified malikot. Ako po, maraming beses ko yung naranasan. Ako po yung bata. Akala ko normal lang siya. Pag nadagukan sa likod, parang Ganun po talaga yung pakiramdam. Alam, ayaw na, hindi na ako makahinga. Hindi na siya nagpa-process. Kasi sensitive po talaga yung ating paghinga. Konting dagi dyan, sa lungs man yan, sa heart, ay mahirapan ka talagang huminga. Ngayon, ganun po ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Sinosuffocate ka niya hanggang sa unti-unti ka nang tumigil at mamatay sa pananampalataya. Kaya kung ikaw yung lumalakad ka sa kabanalan, sa katwiran ng Panginoon, nagiging protection mo yun, nagiging breastplate mo yun. Kaya gaano man kahirap, hirap na hirap ka man, struggling, parang inisip mo nakakapagod, the moment that you choose to walk in righteousness ni Lord, mananatili po yung protection ng Panginoon. Makakatuloy ka sa pananampalataya. So second po yun. Third po sa armor na binigay ni Lord ay tuloy po natin pagbabasa. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng Panginoon. So, gospel of peace or readiness to preach the gospel of peace, mahaba po yan, na nagiging sandalyas po natin. So, ang gospel po, ito po yung nagiging sandals natin. Ang mga Roman soldier po, tingnan po natin sa picture yan, meron po silang sandalyas. Yung sandalyas po na yan, sa ilalim po niyan, ay meron niyang mga tusok-tusok or spike para kahit mabato, madulas, kakapit po yun. Kasi kailangan po nila yan. Pag sila po'y lumalaban, hindi pwedeng problema mo pa yung iyong paa. Madulas or batuhan. Hindi ka nga nasaksak, namatay ka naman sa tetano dahil natusok ka. Or hindi ka nga na-injure sa paa dahil sa atake ng kaway, pero na-injure ka naman, hindi ka makalakad dahil wala kang sandalyas. Alam niyo po yung sandalyas, spiritually, ang tinutukoy po nun ay gospel. Sabi mga gospel. Meron pong isa, which yung warlock po na kinukwento ko sa inyo kanina, siya din po ang nagsabi nito, nasabi niya, may mga Kristiyano, suot ang helmet, ang breastplate, ang belt, suot nila, meron silang shield, meron silang sword, pero hubad yung kanilang paa in the spirit. Alam niyo po kung bakit daw? Kasi hindi nag-share ng gospel yung mga Kristiyano na yun. Sabi niya, ang way daw po para maisuot yung sandals ng gospel
ay ang pag-share ng gospel. And no wonder bakit nung umalis si Jesus, ang bili niya, mangaral kayo ng salita ko. Kasi weapon po pala ang pag-share ng Word of God. Hindi ko po alam kung meron dito na nakaranas na dati nung ikaw nag-share ka ng Word of God, ang apoy-apoy mo, grabe nagtutuloy ka sa Panginoon. Pero ngayon iniisip mo na, ay kaya hindi na ako nag-share ng Word of God kasi hindi na ako maapoy. Pero alam niyo po, baligtad. For me, I believe, nawawala yung apoy kapag hindi na po tayo nag-share ng Word of God. Kaya kung naiisip mo, hindi mo na ako mag-share ng Word of God, wala pa akong apoy, hindi yan dadating. Mag-share ka muna ng Word of God, darating yung apoy. Sa mga nag-share ng Word of God, nararanasan niyo po ba yun? Nag-aapoy after mo mag-share. Di ba, pagka-share mo, parang gusto ko pa ulit, ang hindi pala mahirap, ganyan, ang saya pala. Kasi nga po, may apoy na dala yung pag-share po natin ng Word of God. So, whether evangelism po and street preaching, there's fire in that. And nagiging weapon po natin yan. No wonder kung bakit nung tumigil ka sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, parang hindi ka na din makatuloy sa pananalangin, hirap ka na din sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga po, nahubaran ka na ng sandals. Ang mga wala pong sandalyas na soldier nun, in which wala pong ganong sundalo, kasi priority po nila yan. Hindi ko na maisuot yung helmet, pero hindi pwedeng walang sandals kasi hindi ako makakatakbo ng maayos. Makakailag ka pa wala kang helmet, pero may sandalyas ka, makakailag ka. Pero may helmet ka, may suot ka ng lahat ng yan, pero wala kang sandals, ang usad mo mabagal. Masastuck ka kapag ka natasak ka na. Ibig sabihin, walang protection ng paa. Same thing po. Kaya tayo po ini-encourage ang Panginoon na tayo po magbahagi ng salita ng Diyos kasi nagiging weapon po natin yan. Sabi mo sa kanila, weapon mo yon. So, ibig sabihin, tayo po ay mag-share ng Word of God kasi nagpo-flow po yung apoy kapag gano'n. Kaya nga sabi po ng Romans 10:15, sige nga po, open your Bible, Romans 10:15. Tingnan niyo po kung paano in-illustrate po dito yung paa at ang pag-share ng Word of God. Actually, hindi yan. Ay, tama yan pala. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda? Sa mga anong ganda? Ang lalim, no? Parang narinig ko yung sa Quezon, yanong ganda. Yan. Anong ganda ng mga paa, ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. Alin daw po ang maganda? Paa. Dami-dami mo nang babatiin, ba't di ilong? Bakit hindi mata? Bakit di mukha? Paano yung pag meron kang nakasalubong, hindi nagpaka-makeup ka, nagpaka-bihis-bihis ka, tapos, uy, ang ganda-ganda naman ng paa mo ngayon. Parang, grabe, nagpaka-ayos-ayos pa ako. Tapos yung paa daw yung maganda. Alam niyo po kung bakit paa yung tinutukoy dito? Kasi yun po talagang symbolism ng pag-share ng Word of God. Na kapag tayo po ay nag-share ng Word of God, nasusuotan po tayo ng sandalyas ng Panginoon. At pag hindi mo na ginagawa yun, in any way, of course, meron po tayong street preaching, may evangelism po tayo if nahihirapan ka mag-share ng Word of God. Sumama ka doon para, kailan mo gagawin yan? Pag solo ka, lalo ko mahihirapan. Mas maganda yung may kasama na magtutulak sa'yo. Ikaw naman. So, try it. Ngayon, hindi mo kailangan sumama para makapag-share ng Word of God. Pwede ka mag-share sa trabaho, mag-share sa school, mag-share sa park, mag-share sa jeep, mag-share anywhere ka pumunta. Pero ang problema nga po, kaya tayo nag-street preaching and evangelism, para matrain ka. Kasi paghahanda po yun sa atin. Naalala ko po sa Rosario, na nagpipreach po tayo, may lumapit po sa aking friend po namin from Rosario na taga-ibang church. Sabi niya, lumapit ako, tinatanong ko kung taga-ganitong church. Sabi niya, taga-Revival Hub daw. Sabi niya bigla, ay kilala ko yung Revival Hub. Kina Pastor AJ, ganyan. And then nakita niya ako, lumapit po sa akin at tuwang-tuwa po siya. Sabi niya, nakaka-bless. Kasi una, na-bless daw po siya lagi pag merong nag-share ng Word of God. Pero mas na-bless siya nung makita niya, mga kabataan yung nag-share. Sabi niya, grabe, ang tatapang. Sabi niya ganyan, nakaka-bless. And ang sabi ko sa kanya, actually, isa din po yan sa reason why we do this. Kasi yung pag-share po ng Word of God, parang nagiging training ground na for them para may prepare po sila. And nag-agree po siya. You know what? Kaya po tayo may street preaching evangelism kasi nahihirapan kang gawin niya ng solo, why not gawin mo na may kasama? Kaya po tayo may schedule. Kaya kung hindi ka pa nakakasama, sabi mo sa kanila mo, isuot na yung sandalyas.
Kailangan po natin yan kasi baka kaya tayo hirap na hirap umusad sa faith ay dahil tayo po'y nakayapak. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong magyapak. Ayan. Sa next po, sumunod po na weapon. Sige po, balik po tayo sa Ephesians 6. Sabi po dito, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag. Sabi mga kalasag. Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na, ano daw po? Palaso. Pag sinabi po natin palaso, arrows po yun. Palaso ng masama. Ito po yung confirmation dun sa kinakwento po ng witch, nung dati siyang witch. Nagpapadala po sila ng mga palaso sa mga Kristiyano. At ang gamit daw po natin para matakpan yung mga palaso po na yun ay shield. Ano po yung shield po natin? Faith or pananampalataya. So makikita nyo po sa larawan po na ito, yung shield po ng mga Roman soldier ay hindi lamang po maliit na shield na katulad po ng emoji sa inyo po mga cellphone. Yung pa gano'n na shield. Yung shield po nila mahaba at malaki. Kasi yan po yung nakadesign para takpan ng buong katawan. So basically, yung shield po, weapon nyo po yan pangsangga talaga sa everywhere. Hindi mo suot yung helmet. O, pwede mo yung pagpantakip. Of course, sabi ni Apostle Paul, need mong isuot ang buo. Wag lang shield ang dala mo. Pero makikita po natin, suot mo yan lahat at meron kang shield, magagamit mo yan anywhere. Alam niyo po, ganun pala po ang ating pananampalataya. When we have faith, kino-cover po nun yung buo nating spirituality at nagiging shield po natin yan. And we know that without faith, it is impossible to please God. Kaya kahit anong suot mo ng weapon, anong try mo magtuloy-tuloy sa faith, pag wala na yung faith, wala ka nang ipagpapatuloy. Gusto ko magtuloy sa pananampalataya. Wala na akong pananampalataya. Wala ka nang itutuloy. Kaya hindi po pwedeng pananampalataya yung mawawala. Nahihirapan ka sa faith, okay lang yan, mahirapan ka, pero huwag mong iwawala yung pananampalataya. Kasi yun yung panangga mo. And you know what? It's effective anytime. Last, yung nakwento po ni Elmi, na pumunta po tayo ng QC na umattend po ng conference si Pastor Greg Locke. Si Pastor Greg Locke po, sa mga hindi nakakilala, siya po yung nag-release po siya ng movie, Come Out in Jesus' Name, yung title, tungkol po sa deliverance. So, twice na po siya nakapunta. Una niya pong punta ay sa Iligan. At nung pumunta po siya sa Iligan, lumipad po kami doon. Parang 6 po kami noon na magkakasama. Umattend po nun. Very powerful. Kaya sabi namin, oy guys, wala na sa Iligan, nasa QC na. Nasa QC na din. Kaya so good tayo, ganyan. So, marami nagsamahan. Nakaisang van po tayo doon. Wala po yung pilitan. Sino po dito pinilit ka? Pumarito ka. Hindi, joke lang. Tinakot eh. Ewan ko po sa kanila, sa mga taga Cavite kung may pilitan nangyari. Wala. Wala guys, di ba? Sabi ganun. So, wala po yan. Gusto lang nila sumama and nag-apoy po ba nang umattend po doon? Amen. Sabi ko naman sa inyo, may next time pa yon. Kaya kung next time, ay merong pinilit ng asawa. Okay. Next time, sasama ka na. Sabi sa kanila, sasama ka next time. Anyway, habang papunta po kami doon, actually, bago pa lang pumunta the night before, nakailang isip ako, tutuloy ba kami? Hindi ba, cancel na lang kaya kasi sobrang maulan. Lagi ako sinasabi, observe natin yung panahon, ganyan. Sabi ko, ngayong umaga, 6:00, ang ganda na ng panahon. Mga 3:00, ang lakas-lakas ng ulan, pero 6:00 ng umaga, gumanda ang panahon. Then maya-maya, habang nagpe-prepare, ayan na naman, parang bagyo na naman, Di ba, parang nakakakaba, pag ganyan. Tapos, paalis na, ganun pa din. Iniisip ko, sabi namin mag-asawa, ang tapang natin, ganyan, susugod talaga tayo. Habang kami may paalis dito sa Lipa, dito po, na-discover po namin, ang lakas-lakas dito sa Lipa. Along the way, I was praying, Lord, patigalin nyo naman po, nakakatakot. Kasi kahit ganyan na po yung wiper, halos wala ka pa ding makita, so kailangan namin magsobrang bagal. Sabi ko sa aking pong asawa, naalala ko yung kung kailan ako ganito nag-drive. Iisang beses pa, pangalawa ito. Sabi ko sa kanya, yung isa, lumipad kami ng Iligan, nagrenta kami ng kotse at bagyuhan din po nun. Alam niyo po kung kailan?
sa conference din po, Deliverance Conference na gagawin po ni Pastor Greg Lack doon sa Iligan. Paglabag po namin, bumuhos ang napakalakas na ulan. May story pa po nun si Elmi, baka may video pa po siya sa Story Archives. Na kumakanta ko yun, itatanghal kita. Kasi yun na lang kaya namin gawin. Kabado, nakaganyan na ako kasi sobrang maulan. And I was praying, Lord, ano to, tama ba na pumunta kami dito? And in other part of my mind, I know attack lang ito kasi may gagawin si Lord. Alam niyo po, pagdating namin doon sa apartment sa Iligan, biglang parang nag-joke lang kasi biglang tila ang ganda ng panahon hanggang kinabukasan. Kaya sabi ko habang nag-drive kami, same thing yan, mamaya yan. Pagdating natin doon, ang ganda na yan. Pauwi natin, payapa na din yan. Ganun nga po ang nangyari. Pagdating po namin doon, biglang wala na, tila na yung ulan, ang ganda-ganda ng panahon. Pag uwi po namin, ganun din, payapa din po yung panahon. And nagwo-work po si Lord. Sabi mo sa kanya mo, faith ang kailangan. Whether yan po'y bagyo, whether po yan kakulangan, yan man po'y karamdaman, pagkakalipin sa kaaway, faith ang kailangan. Kasi faith po ang shield po natin. And it works for all your spiritual life. Second to the last thing po ay salvation. Sa mga salvation. Sabi po dito, sa pamamagitan nito yung masusugpo ang nag-aapoy na palaso ng masama. Verse 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. So, ang salvation po pala natin ay nagiging helmet po para sa atin. Bakit? Kasi ang isa sa main target ng kaaway, bukod po sa heart, bukod po sa lungs, ay head, utak, ulo. Kasi kapag yan po ang na-target, utas. Kaya nga po pag ang isang bata nagdagasa, sa mga taga Batangas, nagdagasa is bumagsak ng malakas. Anong unang concern ng mga magulang? Ay, napatamag ang ulo. Ko. Yan. So, ulo agad ang concern. Kasi pag yun po ay napatama, pwedeng ma-damage po yung sa brain. So, protection po yung kailangan. Ngayon, alam niyo po, main target din po ng kaaway, aside from our heart, na hindi tayo makahinga dahil sa kasalanan. Okay, namumuhay ka nga sa kabanalan, ang target niya ay utak. Punuin ka ng kasinungalingan, punuin ka ng worry, ng pag-aalala, ng anxiety, ng depression. Kaya nga po sabi sa Bible, pag nataniman ng salita ng Diyos ang isang tao, yung iba tumatalikod kasi dahil sa sa kaalalahanan or ano ba yung term? Kabalisahan, kabagabagan, pahirap ng mundong ito. Ibig sabihin, ang target po talaga ay maging balisa ka. Pero makikita po natin dito, yung salvation po pala natin, nagiging helmet natin. Ngayon, possible, some of you, hindi ko mag-get. Salvation, protection sa kabalisahan, paano siya nagwo-work? Personally, ganito ko po sa naranasan. Nakwento ko na po ito before. Gaya ng marami kong mga kwento. Yan. So, nung ako po ay estudyante, kapag mayroon po akong kabigatan bilang estudyante, tumitingin lang po ako sa langit. At sinasabi ko, matatapos din to kasi dyan ako. And I was telling God na, I know every pain, every tear, aalis lahat ng to. Dyan ako pupunta. Wala na dyang luha, wala na dyang problema, wala na dyang pagod, wala na dyang gutom. Diyan ako pupunta. And you know what? Sabi dito ni Apostle Paul, yung kaligtasan mo, ito ay helmet mo. Kasi kahit anong atake dyan ng kaaway, may problema, may pag-aaway, may pagkakagulo, may kakulangan. Pag naalala mo, temporary lang lahat ng to kasi ako'y iniligtas ng Panginoon sa heaven ako. Protection yan sa isip mo. Wa-effect ang lahat ng kabalisahan. Eh ano kung kami mamatay din sa gutom? Eh di kami namatay sa langit, ako pupunta. Eh ano kung ako'y mabaril din, ako'y masagasaan, o kaya ganito yung mangyari sa akin. It doesn't mean maging careless ka na. But it just means, ano man yung pinag-aalala mo, lay sa'yo ng kaaway, labanan mo yan, i-combat mo yan. Nung time na yon na sinasabi ko yun, bagong Kristiyano lang po ako nung estudyante po ako sa LCC, I didn't know, weapon pala talaga yun. Na hindi tayo pwedeng magpakontrol lang sa mga nasa isip natin, sa halip isipin po natin, i-redirect po natin yung atin pong isipan sa eternity. Kasi alam mo, temporary lang yung pagtitiis mo, yung struggle mo, panandalian lang yan. Kaya nga po sabi ng mga disciples, pag uwi nila galing sa pagka-cast out ng evil spirits, sabi nila, wow Lord, grabe kami ay sumusunod sa amin yung evil spirit, totoo nga.
Si Lord parang KJ. Sabi niya, huwag kayong magalak na isusunod sa inyo ang mga masamang espiritu. Hindi KJ si Lord, pero gusto niya lang, guys, kalma lang. Huwag pa kayong magpa-control sa emosyon. Huwag kayong masyadong masaya dahil may mas masaya dyan. Ang mas masaya dyan, ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil alam po ng Panginoon, helmet po yung kaligtasan. No? Kaya, every time na inaatake ka ng kaaway in your mind, balikan mo lang, matatapos din lahat ng to. Of course, huwag mo tatapusin ang sarili mo. Baka akala mo sa salvation pupunta, hindi po, sa kaparasahan pag ganon. So, wag ganon. Pero, paalalahanan mo lang yung sarili mo, iniligtas ako, kinawaan ako, kaya mananalo ka dyan sa battle na yan in your mind. And last po natin sa armor of God ay Word of God. Word of God. Word of God. Sabi po dito, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos o Word of God. So, ang salita po pala ng Diyos ay atin pong sandata. Kapag tayo po'y nagme-meditate ng Word of God, ito po'y nagiging weapon natin laban sa gawa ng kaaway. Kung papansinin niyo po, sa lahat ng weapons po na yan na nakalista, tanging sword lang po yung pang-offense. Hindi mo pwedeng hubadin yung helmet at yung pampukpok mo. Pwede naman. Pinahirapan mo yung sarili mo, walang protection. O kaya sandalyas, may tusok-tusok daw to sa ilalim. Puk! Ganon. So, hindi ganon. Ang sandata daw po natin na main ay sword. Yun po yung word of God. Kaya kung ikaw protected ka man, pero ramdam mo, grabe, hindi ako tigilan ng kaaway, paano ka titigilan yan? Humawa ka ng sword. Yung sword po ay yung word of God. May ganyan pong testimony si Pastor Vlad, kakwentuhan po namin siya last time habang kumakain, na sabi niya, yung kanya pong wife ay may struggle po sa mental strongholds, na hindi nila alam mental strongholds. Tinry po nila mag-deliverance, kinas out, hindi na ayos, parang depression, anxiety, ganyan. To the point na may time, papasok po sila ng service, sila mag-asawa, nagwo-worship, di yan saya-saya ng lahat, ganyan. Yung asawa niya nakaganyan lang. Sabi niya, magpanggap ka man lang na sumasamba ka. Alam ko hindi ka okay. Pastor ako, asawa ka ng pastor. Pekein mo man lang. Sabi niya, hindi niya talaga pinepeke. Nakaganyan lang siya kasi ba't hindi pinagdadaanan ko ganyan? Mental strongholds. And lahat, nag-cast out na sila, nag-sow pa sila sa ibang man of God, ginawa nila lahat, pero hindi daw po talaga nadi-deliver si Pastor Alana. Pero na-discover po nila, nung nalaman nilang strongholds po yun, na-discover po nilang effective way ay Word of God. Alam niyo po yung ginawa niya? Sabi niya, ginawa nila, focus nila, meditation every single day. Maghanap ng word for Pastor Alana na yun yung ulit-ulitin niya sa isip niya. Kahit hindi niya feel, babasahin niya pa ulit-ulit hanggang sa ma-feel na niya yung verse. Ginawa po nila yon for, I don't know kung ilang weeks, ilang months. Pero ang sabi niya, after nilang ginawa yon, tunay po na set free po si Pastor Alana. Until now, set free po siya mula dun sa struggles na yon dahil lang po sa pag-meditate, pag-confess, pagpaulit-ulit po ng Word of God sa kanyang isipan. Kasi po, ito po yung weapon. Nung naglaban po si Jesus, saka po si Satan, yun po ang pinanlaban ni Jesus. Hindi niya sinabing, fire of the Holy Spirit. Lumayo ka, Satan. Hindi niya po sinabing, I apply my blood na matitigis sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya sinabing, I bind you in Jesus' name. In my name pala. Yan. So hindi niya po sinabi yon. Pero imagine, ang pinanglaban niya po, nasusulat. Imagine si Jesus po yon. Tingin niyo po ba takot si Satan sa pangalan ni Jesus? Takot, pero hindi niya ginamit yung pangalan niya. Hindi dahil wala pang power ang pangalan niya. Hindi niya sinabing, I bind you. Tingin niyo po ba, mababayin niya si Satan pag sinabi niya yun? Kaya. Kahit nga, hindi na ako i-imik Satan. Ikaw naman wala ka namang sa akin, uubra. Hindi sila, never pong magdodraw si Satan po si Jesus. Si Pacquiao po at ang kanyang kalaban nung Sunday, draw po sila. Pag alis po natin ng church, nakita nyo, ay, draw pala. Ano yung draw? Sinerge sa DPT. Okay, tie. Yan. So, tie po sila. Alam niyo po si Satan at si Jesus, never po silang magdodraw. Hindi. Pero si Jesus, lumaban po siya ng patas. Kung bakit po siya lumaban gamit ang salita ng Diyos para ipakita sa iyo na salita ng Diyos ang kailangan mo kung gustong magtagumpay sa kaaway.
Si Jesus po, pag nagtuturo po siya, minsan hindi niya tinuturo directly. Pinapakita niya kung paano. And kung meron kang reliable na tatanungin kung paano lumaban sa kaaway, hindi yan yung katabi mo. Hindi yan yung kung sino man. Tanungin mo si Jesus, paano ba lumaban sa kaaway? Balikan mo sa Word of God, paano niya ginawa? Gawin mo. Sabi mo sa kanila, gawin natin. Word of God po yung panlaban natin. So last po, di ba 3 weapon yon? Ito na talaga yung todong last. Final na last. And tayo po ay magpe-pray na. Last po, ang una po nating weapon, secret place. Second po ay armor of God. And lastly po ay prayer. So sabi po dito ni Apostle Paul, at taglay ninyo ang verse 18, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. Wow, ang ganda. Sabi po dyan, manalangin daw, pray in the Spirit sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin, sa bawat pagsamo. Wow. Every time you pray, every time na may sinasabi ka kay Lord, every time tumatawag ka, pray in the Spirit. Ibig sabihin po, ini-encourage siya po talaga ito. Kung kayo po ay nakasama kanina sa intercession, first time nyo pong umattend, tapos narinig nyo po may kakaibang lengguaheng sinasabi ang katabi mo, huwag kang matatakot. Nung una po ako naka-attend, nakarinig niya, na-amaze po ako. Sabi ko, ano kaya sinasabi nun? Amazing nga. Ano kaya yun? Paano niya kaya natutunan yun? Ang tawag po doon, praying in tongues or praying in the Spirit. So, if you desire that, kaya ding ibigay yun sa'yo ni Lord. Pero sabi dito, powerful po pala yung prayer. Sabi po ng isang ex-warlock, kilala niyo po ito, si John Ramirez, nang siya po'y nasa witchcraft pa, may time, habang siya po'y nasa parke, may narinig po siya nag-aawitan. Dabi-labi daw yung page eh. Hindi, joke lang. Nag-aawitan sila. Tapos sabi niya, sino yung nag-aawitan na yun? Mapuntahan ngayon at maatake. Nagpe-pray po yung grupo na yon at habang sila po ay, habang siya po ay papalapit dun sa grupo, alam niyo po yung nangyari, nakita niya yung walls of fire. At hindi lang walls of fire yung nakita niya. May espiritu daw na sobrang lakas na nagtulak sa kanya at tumalsik siya. Dahil doon, lumayo na po siya. Hindi niya alam kung sino yun, pero naging Kristiyano po siya, na-discover niya, espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit. Kung isipin, nung una ko narinig, sabi ko, tinulak siya ng Holy Spirit, di ba ang Holy Spirit ay gentle? And narito ang Holy Spirit, nagsabi sa akin, narisip ko bigla, na I'm not just gentle, I am a warrior. And you know what? The Holy Spirit, kung iniisip mo, I have the spirit of a warrior. Sinong spirit yan? Holy Spirit. You know what? The Holy Spirit is a warrior spirit. Siya ay gentle, pero siya po ay taglay-taglay niya din po ang spirit, kasi siya po ang spirit ni Jesus, Spirit of Lion of Judah. Ibig sabihin po, whenever we pray pala, it is God who comes in behalf of us para lumaban sa problema po natin. Lumaban sa mga pagtangka ng kaaway sa atin. Kaya sabi po ni Apostle Paul dito, again, magpakalakas ka sa Panginoon, secret place, isuot mo ang baluti. Sana alam na nating isuot. Yung lahat ng yan na points po natin, ganun po siya isuot when you walk in the righteousness of God, when you exercise your faith. Lahat ng yan na isusuot mo yan. And last, sabi niya po dito ay prayer. Prayer. Kasi ang lack of prayer po, it weakens you. Ito po ay nagpapahina sa atin. At tulad ng kinento ko po sa inyo kanina, alam ng mga evil spirits, alam ng mga witches kung sino po ang mahinang Kristiyano. Kita po nila yon sa prayer life. Kita po nila kung sino ang may prayer life at wala sa pamamagitan ng protection na mayroon po sila. Whenever we pray, walls of protection ang sumasa atin sa ating buong sambahayan. No wonder kung bakit si Jesus paulit-ulit nagpe-pray. No wonder kung bakit basahin niyo po ang New Testament, Old Testament, palaging sinasabing mag-pray po tayo. No wonder bakit sa Revival Hub may prayer meeting tayo ng Tuesday at intercession ng Saturday, and no wonder bakit di ko ma-attend. At bakit ka inaatake ng kaaway. At no wonder bakit po tayo nagpe-pray every day, 5 a.m. Sana alam mo yun. Alam mo ba yun? So nagde-declare po tayo ng walls of fire for our whole church, for your life, for your family. Huwag po nating palagpasin yun. We have a lot of services para tayo po'y makapanalangin ng protection po talaga. And kung ikaw, bugbog sarado ka na ng mga nakaraan, gusto kong sabihin sa iyo, may katagumpayan sa Panginoon. Hindi po tayo lumalaban para kuhanin ng tagumpay. Lumalaban po tayo mula sa tagumpay ni Jesus. Sino po dito handang maranasan yung tagumpay ngayong araw? Tayo pong lahat ay magsitayo. Yan. So,
Ngayon po, ako po ay naniniwala, some of you who came here ay bugbog sarado ka nung mga nakaraan bago ka pumunta dito. And yung mensahe po na ito ay nanggising muli sa'yo para ikaw ay muling lumaban. Sabihin sa kata mo, laban tayo. Ngayon, alam na nating lumaban. Amen. Pero bilang start po na ibibigay ng Lord, ngayon pong oras na ito, tayo po ay mananalangin na anumang atake yan na ginawa sa'yo ng mga nakaraang araw, yan po iwasakin ni Lord. Naniniwala po ba kayo kayang wasakin ng Panginoon ang mga ginawang pag-atake sa'yo ng kaaway? Kayang-kaya po yan, right here and right now, kaya pong wasakin niya ng Panginoon. Tayo po yung mananalangin in a while for that. Pero sa mga bago po nating kasama na narito, maaaring bago po sa'yo yung narinig mo nito, na ganun pala magiging Kristiyano ka-powerful. Totoo po lahat ng yon. Yung dati pong witch na kinakwento ko po sa inyo, dati po talaga silang witch. And you know what? Totoo po ang Panginoong Jesus, totoo ang mga anghel, totoo ang mga demonyo. And totoo yung pinagdadaanan mo na yan ay possible dahil pinipilit kang bugbugin ng kaaway. But this time, gusto ko pong sabihin sa'yo, pwede nang maputol yung pangbubugbog sa pamilya mo ng kaaway. And one thing that God wants you to do ay isuko po talagang iyong buhay sa Panginoon. This is the time, start to believe in Jesus. Kung ikaw first time mo itong narinig, first time mo naka-attend, ngayong oras na ito, kausapin mo si Lord. Na Lord, ngayong oras na ito, binibigay ko sa iyo ang aking buhay. Lord, gusto kong maniwala sa iyo. Maniwala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo na kami nagtagumpay na laban sa kaaway dahil sa pagkamatay niyo sa krus. Come on, surrender your life to the Lord. Again, if there are sins na iyong nagawa, start to surrender that before the Lord. Some of you, need mong mag-repent sa mga nagawa mo ng mga nakaraan kasi dahil sa pamumuhay sa kasalanan, wala na yung garment mo. Pero ang sabi ni Jesus, sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, anak, handa kitang suotan ng napakaputing damit na napakaganda sa iyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. And you know what? That is what happening to some of you ngayon. There's hope for you. Na bagaman inisip mo, ako yung Kristiyano na yon na parang ramdam ko, bugbog sarado na lang ako kasi baka ubad na pala ako in the Spirit. You know what? Binabalik ng Panginoon ang maganda mong suot. And some of you, ngayon mo lang yung nararanasan na sinusuotan ka ng Panginoon ng maputing damit. Father, I pray that you will cleanse our garments. Kung meron po sa amin, may stain na po yung garment namin. Meron na po mga mancha. Panginoon, linisin niyo po ito ng banal niyong dugo. Nagsisisi po kami sa lahat ng aming kasalanang nagawa. Come on, speak that prayer of repentance right now. God, we repent of it right now, Lord. Sinusuko po namin lahat ng aming mga kasalanan sa iyo. Binibitawan ito sa iyong paanan. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo. And we believe that as you do that repentance, some of you, chains are breaking. Some of you, merong ginagawang restoration ng Panginoon sa puso mo. Some of you, you've experiencing pain, heaviness in your body, and ngayon, pwede mo yung maramdaman. And this is what we are gonna do sa lahat po na nakakaranas ng pag-atake ng kaaway ng mga nakaraan. Naramdam mo, grabe yung pambubugbog ng kaaway. May mga mananalangin po para sa inyo na mawasak yan ngayong oras na ito. At paglabas mo sa church na ito, makakalaban ka at makakatayong matatag dahil winasak ng Panginoon ang mga kasinungalingan ng kaaway sa iyo ng mga nakaraang linggo. And if you're that person, you wanna receive that prayer, someone will pray for you. One thing na hiningi ko po sa inyo, come here in front at may mananalangin po para sa inyo. Come on, just take this right now. I believe that some of you, God is setting you free. God is breaking those chains. God is restoring you in the name of Jesus. Sa bawat patak ng luha sa aking kainan. Thank you, Lord. Sige po, prayer team, you can pray for them. Sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan sa bawat patak ng luha sa aking kainan, sa bawat luhod at panalangin,
Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan, salita mo'y panghawakan, na hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay at sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aming mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso
ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay at sa Diyos na mabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aming mga kamay at sa Diyos na mabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Awitin po natin. Itataas ang aking mga kamay at sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, let's sing. Surin mo ang puso ko, surin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Come on, gawin mo itong panalangin sa oras na ito. Make this your prayer this morning. Yes, Lord, suriin mo ang aking puso. Ninanais ko ikaw. Minsan pa, suriin mo, Panginoon. Suriin mo ang puso ko. Kung may mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo, Diyos, suriin mo ang aming mga puso. This is our prayer, Lord. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko. Minsan pa, suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko. Come on, habang nakataas ang iyong kamay, awitin mo ito sa Diyos. Tataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa... Minsan pa, itataas ang aking mga kamay. Itataas ang aking mga kamay at sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Yes, Lord. Sa umagang ito, nakikita niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa na naririto, Panginoon. God, you see our garment. Nakikita niyo, Panginoon, ang ginawa po naming pamumuhay nung mga nakaraan. And some of us, Lord, that have been in the world for a long time. Lord, ngayong oras ito kami po'y nanunumbalik sa inyo. At Lord, salamat sa damit na maputi at malinis na isinuot nyo sa bawat isang naririto. And God, sa bawat tao, Panginoon, na merong stain sa kanila pong damit, Lord, thank you, God, for cleansing us with your blood. Sabi sa inyong salita, Panginoon, isa ito sa galit na galit ang kaaway, ang inyong banal na dugo. Dahil alam po ng kaaway
na ang banal na dugo ninyo, aming Panginoon, ang naglinis sa aming mga kasalanan. And Lord, that is something to thank you for. That is something to celebrate about. That because of the blood of Jesus, we are saved and we are set free. Lord, thank you for your restoration. God, equip your people. Continue being with everyone. Lahat po ng narito, Panginoon. Continue filling us with your spirit, Lord, and equipping us, Lord, with your warrior spirit. We receive it right now. Come on, just start to pray in the Spirit and allow the Holy Spirit to continue equipping you. Holy Spirit, move in your people right now. As we pray in the Spirit, there's power, Lord. There's armor, God, na nasusuot sa aming mga katawan. Hirala masora la paya la 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 ya na papa. Ora la pasera la papa paya la papaya. Hirala masoni alama ya la 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 ya. Oh, fill us, Holy Spirit. Puspusin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Ora la masera la papaya la paya. Fire in the name of Jesus. Apoy ng banal na Espiritu. Ora la masera la baba. Hera la 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 baba baba baba. Ora la mama sera la maya la la papaya la 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 la. Oh, there's restoration. There's edification right now. Come on, pray. Hera la masola la bayan de 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 de. Ora la masera la babaya. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Oh, you're our warrior spirit, Holy Spirit. The spirit of the Lion of Judah is in this place. The spirit of a warrior, God. Continue filling us, God, with your power, equipping us, God, with your presence. And even right now, Father, that you will continue releasing your angels, God, to minister to us even in the things, Lord, na aming pong ipinapanalangin. Thank you, Lord. There's fresh hunger and fresh thirst, Lord, for your presence. And that is what we receive today, Lord. Tinatanggap po namin ang panibagong uhaw at kagutuman sa inyong presensya. That after this day, God, kami po ay mananatili sa inyong lilim, sa inyong presensya, sa inyong tahanan, kung saan kami ay protektado, kung saan nararanasan, Panginoon, ang